Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan mga kapuntos. At sa tanghaling ito, ang tampok ko pong video sa inyo, ito yung pagsagot ni Brother Wendell Talibong kay Cesar Dizon kung saan siya ay pinagbintangang inedit daw yung aklat na Almost Forgotten Day. Inedit daw, no? Dahil hindi matanggap doon ni Cesar Dizon na nakasulat sa page 95 na nakalagay doon na sabi doon, does the New Testament teach that the disciples worship on during the first century? Sabi doon, it is often stated that the disciples in the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Yun ang binasa ni Brother Wendell. Sabi ni Cesar Dizon is inedit daw. Pero malas niya, nandyan si Bacalares, sinasang-ayunan ni Bacalares ang binasa ni Brother Wendell Talibong. Yan ang ating tampok na video sa tanghaling ito at nawa sana ay mapagpulutan nyo po ng aral at magagamit nyo po ito laban sa mga Sabadista. Huwag po natin patagalin. Wala na po natin. Okay, simulan na ako. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin si Cesar Dizon, isang pastor ng Seventh-day Adventist. Oh? Ituloy natin ang pagsagot. Mataas itong video niya, pero sasagutin natin punto por punto. Ginamit niya Catechism of the Catholic Church. Ito. Pero kung kayo po ay nakikinig sa salita na gusto niyo maligtas, huwag lang po ninyo akong pakinggan. Kung itong mga sinasabi ko, i-search din ninyo. Tulad ng mga pinagsasabi ng Talibong, i-search din po ninyo. Halimbawa, sinabi ng katisismo, pakinggan nyo ha, Artikulo 3 to, ang ikatlong utos. Dapat ang sabat pang-apat ginawa ng ikatlo. Pero nandoon pa rin ang mga taludod, iyo pong mapaunaw. Dapat pang-apat o ginawa lang ng pangatlo sa simbahan katoliko. Kaya, yung claim ng mga Seventh-day Adventist, mga kapatid, binago ng simbahan katoliko ang kautusan ng Diyos. Mali. Yon lang ang bunga sa maling akala nila. Bakit? Tandaan natin, ang simbahan katoliko nag-exist na bago na-compile ang Biblia. Kaya, sa panahon ni San Agustin, siya ang nag-prepare sa numbering ng Ten Commandments sa simbahang katoliko. At saan yan galing? Of course, sa Bible pa rin. At hindi totoong binago. Pero pansinin ninyo itong sinabi ni Dizon. Kung anong pagkasabi, lalo kinukot naman nila ang mga talata. Pakinggan yung maiging mapatid. Ang araw ng Sabat, tinan nyo, Tagalog to, Mr. Talibong, ha? Baka sabihin mo naman, di naintindihan. Malinaw yan, Tagalog. Ba't di maintindihan? Kung naintindihan mo, isa lang ang ating maunawaan dito, pinutol mo at may iniwasan ka
para yung Sabat na tinatalakay diyan na hindi naman sinabi na iyon ay sa mga Kristiyano kundi sa mga Hudyo noon. Wala naman tayong totol na ang Saturday noon ay araw na banal sa mga Hudyo, lalo na sa mga Hudyong di kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo bilang Diyos na nagkatawang tao, incarnation. Tuloy natin. Pakinggan mo. Sa ikatlong utos ng Dekalugo, ano tinutukoy Dekalugo? Anong utos ikatlo? Ano nakalagay sa Dekalugo ikatlo? Ano na naman kasimple? Tagalog eh, di maintindihan. Sino ba Minsan nga ang iyong- hindi maintindihan? Ikaw lang ang nagsabing di maintindihan ang Tagalog na yan. Tagalog, di ko nga Ang maintindihan eh. Tagalog, di niya naintindihan. Bakit ba yung Tagalog ko English para sa'yo? Ito pa kaya, pagbabasa ka nilang Tagalog, di mo pa maintindihan. Oh, papansin ninyo mga kapatid. Oh. Para pabulaanan kasi ni Cesar Dizon, yung mga ginamit kong referensya para magmukhang diferensya. Imagine, halimbawa ito muna. Pakita ko sa inyo. May ginamit akong aklat bago natin ituloy yan. May ginamit akong aklat, pero butata siya dito. Aklat ito ng Seventh-day Adventist, The Almost Forgotten Day by Mark Finley. At ang claim niya, tulad sa Bible umano, na ginamit ko, pag may mabasa tayong sa Bible kasi, ang sigaw nila at yun ay imbento lang. Ito din umano na dinaya natin. Pansinin ninyo. Ito pa, sa pang-number ni Talibong. Sabi ni Talibong, si Mark Finley daw, ang siya pong may sulat nito. Okay? Palakihin Sabi ni natin Mark ha, dahil pinabulaan na yan na ang The Almost Forgotten Day na aklat ni Mark Finley ay hindi daw kay Mark Finley. At paano niya para mag-establish siya ng doubt, mga kapatid, para pasinungalingan, no? Ito ang kaniyang pahayag. Sabi daw ni Mark Finley, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Sinin ninyo ha, sabi daw. So ito lang ang Seventh-day Adventist pastor na di niya alam ang aklat nila na may nakasulat pa lang ganito. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Ang sabi niya, sabi daw ni Mark Finley. Sabi ni Mark Finley daw yan. Sagot Sagot Finley din ito. daw ni Mark Finley. So, parang inusinting-inusinti talaga itong pastor na ito, mga kapatid, di ba? Na parang wala, na hindi nag-exist ang aklat na ito sa Seventh-day Adventist. Pinag-aralan kaya niya ang sagot niya? Dahil alam natin na maraming Seventh-day Adventist na nagsubaybay sa atin, kahit mga pastor, how about kung ang nagsubaybay may hawak na aklat na The Almost Forgotten Day, tulad sa akin na mabasa ito, sino ngayon ang butata? Tuloy natin. It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Na mapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, Yan. Ginawa ko lang ito daw, ginawa. Yon ang kaniyang argumento, mga kapatid. Alibay. At remember sa korte, alibay is the weakest of all defenses. honor niya mga kapatid, dalawang Okay, nakita nyo mga kapatid ha? Yung tinuturo niya, ang honor daw na ginawa ko, 2 N. Sige. Kayo na nakakita ngayon diyan sa TV screen, ilang N ang nakita ninyo sa itinuturo ni Addison? Dahil ginawa ko lang daw ito. Na mga kapatid, napansin niyo po ba na yung ginawa ni Talibong, ang honor niya mga kapatid, 2 N. Ang honor daw, 2 N, yung tinuturo niya, 2 N. Hindi, isa lang yan.
Isa lang. Oh, Isa sabi lang niya, yan. talibong. May kopya ako niyan. Oh, talibong ang honor do, isa lang yan. Oh, kaya ako talaga, ang sabi niya, ako ang gumawa daw at dalawa ang honor, ang N sa honor. Nakita niyo yung unang yung publish niyo. Oh, yan. Nakita niyo ba yung publish? Hindi kang Mark Finley daw ito, kundi publish ko lang. Pinakita niya. Sabi ko, tamper. Oo, tampered daw, tampered. Kasi pag yung spelling, mali-mali. Oo, dahil ang alibay niya is spelling honor, dalawang N daw, di kaya naduling. Ang ginawa ni Talibong ngayon, ipinakita niya talaga yung mas malaki. Yung mas At malaki. ipinakita na nga ni Talibong, kapatid, ito na yung buo. Oh, pero mapansin mo, dito sa magazine ni Talibong, nagawa-gawa nila. Magasin ko lang daw yan mga kapatid, nagawa-gawa ko lang. So, iwan ko nga kung naging pastor itong si Dison, di niya alam na may aklat talaga si Mark Finley na ganito. Pero alam ko na kahit mga ordinaryong Seventh-day Adventist nakabasa nito. Bakit? Sabi niya, page 95 yan. Ito yung mga patido, page 95. Pero kama nga mga, nasa magazine na ito o sa librong ito, nasabi niya kay Mark Finley daw ito galing, kay Mark Finley daw ito, pero si Talibong ang picture na nandito. Tawang-tawa pa siya mga kapatid na nakita niya ang logo ng channel ko. Akala niya yung logo na yan para mag-establish ng alibay ay nakadikit sa aklat na ipinakita. Hindi yan, walang pagkakaiba yan. Halimbawa ito, pakita ko sa inyo. Nakita nyo ba yan na video? So, may logo. Kulay. Lagyan nating arrow. Yan. Di ibig sabihin na yung logo na yan ay dumikit mismo sa aklat. Nasa channel ko yan. Kaya, inosente talaga itong pastor na ito para maka-establish lang ng doubt sa mga nagsubaybay mga kapatid. Pero, inaniyahan natin ang mga Seventh-day Adventist. Tandaan ninyo sabi sa inyong pastor na si Mr. Cesar Dison, gawa-gawa ko lang umano itong aklat na ito. Sige nga, kung meron kayong aklat na ang pamagat na Almost Forgotten Day, tingnan ninyo yan. Sige, kung sa kanilang aklat siya mismo di na niya naunawaan at nag-establish lang ng alibay, at the alibi is the weakest defense. Weakest of all defenses. So, di ba na? Eto na naman, Catechism of the Catholic Church, ang binasa niya. Tingnan mo maigi. Sa ikatlong utos ng Dekalogo ay inihahayag ang kabanalan ng Sabado. Hindi kabanalan ng Linggo Sabado yan. Tapos sabihin mo naman, di naintindihan. Ikaw na lang talagang nakaintindi ng lahat. Tuloy natin. Kapitong araw. So ang Sabado na tinawag kapitong araw ay araw na ganap na pamahinga. Hindi Linggo ang pamamahinga. Dahil yung bahagi lang ang binasa mo, meron kang iniwasan kasi. Akala ni Dison, siya lang ang may Catechism of the Catholic Church. Di siya natakot na siya mismo ay masupalpal sa naturang aklat. Ituloy muna natin. Ito nga, bigyan kita ng parang perdigana, tawag na Cebuano. Perdigana sa Cebuano. Perdigana, no? Ito, pakinggan mo. Basahan mo ko mismo sa katisismo na sinabi ni Jesus, ang Linggo ang ipinalit ko sa Sabado, ang Sabado pinalitan ko ng Linggo. Sabi, Ayan. Gusto niya na yung nasa isip niya ay mabasa sa Biblia, ang Linggo pinalit ko sa Sabado, Sabado pinalit ko sa Linggo. Basahin mo sa Bible. Ibalik natin sa kanya. Basahin mo sa Bible. May mabasa ba ka na ang Sabado ay magiging banal na araw para sa mga Kristiyano? Meron? Wala. Wala tayong mabasa. Okay. Iyon. Ang gusto niya na yung nasa isip niya, letra por letra mabasa. Tuloy natin. Jesus hindi yung kwento-kwento lang ninyo. O kabasahin mo sa katisismo kung may mabasa ng ganyan. Kasi yung sinasabi mong Diyos ulit na Diabdasan, pinalitan ng Diyos Dominical Linggo.
O saan yan mabasa sa Biblia? Assignment mo yan number 1. At saan yan mabasa dito sa katisismo na ang araw po ng Disulis ay nadiyagdasan, pinalitan ng linggo ay Naku. Saan daw mabasa sa katisismo? Di mo nga nabasa kung ituloy mo lang pagbasa, nandiyan, Dies Solis, the day of the sun, Dies Dominica, nandiyan sa katikism. Kung ituloy mo lang pagbasa, mamaya, ating ipakita. yun, ayon sa utos na inutos ni Kristo. O na mga apostolis man lang. No, Okay? sa Tuloy mga natin. utos ng ating Panginoon sa Kristo at sa mga apostoles. Sige. Sa ikatlong utos ng Dekalugo ay nihayag ang kabanalan ng Sabado ay kapitong araw ay araw na ganap na pamahingang nakatalaga sa Panginoon. Ay anong ginawa niyo sa Sabat? Ito, 2090. Ang Sabat na siyang naglalarawan ng rurok ng unang paglalang ay pinalitan ng linggo. Tanong ko sa inyo, kailan ba pinalitan ni Kristo ang Sabado tungo sa linggo? Kailan ba inutos ni Kristo na palitan ng linggo ang banal na araw na itinalagang pamahingang para sa Diyos? Okay. So, dito muna mga kapatid, isa-isahin natin. Pagkita natin yung Catechism of the Catholic Church na ginamit niya. Ito, Catechism of the Catholic Church, number 2168. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. In it you shall not do any work. The Sabbath was made for man, not the man for the Sabbath. So the Son of Man is the Lord even of the Sabbath. The third commandment of the Decalogue recalls the holiness of the Sabbath. The seventh day is the Sabbath of the solemn rest, holy to the Lord. Yun ang binasa ni Pastor Cesar Dizon. Wala tayong tutol diyan. Wala tayong tutol sa binasa niya. Pero ang problema, may iniwasan siya. Anong iniwasan niya? Una, ito ang iniwasan ni Dizon. Catechism of the Catholic Church, numero 2174. Jesus rose from the dead on the first day of the week, because it is the first day, the day of Christ's resurrection, recalls the first day, the first creation, because it is the 8th day following the Sabbath. It symbolizes the new creation ushered in by Christ's resurrection. For Christians, it has become the first of all days, the first of all feasts, the Lord's Day. He, Coriace Hemera, Dies Dominica, Sunday. Yun ang sinabi niya. Mabasa ba? Nasa Catechism. Di lang niya binasa. We all gather on the day of the sun, for it is the first day after the Jewish Sabbath, but also the first day when God, separating matter from darkness, made the world. And on this same day, Jesus Christ, our Savior, rose from the dead. Ito ang iniwasan ni Pastor Cesar Dizon, mga kapatid. So, diyan nabasa natin ang Coriace Hemera. Now, mabasa ba yan sa original Greek Bible? Ito ang mabasa natin sa Revelation chapter 1 verse 10, mga kapatid, sa original Greek Bible. Pansinin ninyo. Ito, kulayan natin ng kulay pula. Ito ang mabasa natin. Enti Coriace Hemera kai ekonsa o pesumo
Penom Migalan Hos Salpingos. Nandyan ang Koryake Hemeras. Ngayon, anong araw yan? Yung araw na yan na Koryake Hemera ba ay araw ng Saturday? Ito ang mabasa natin sa Sagrada Biblia. Ang Koryake Hemera, Juan 1:10, on día di domingo foi arribato in espiritu e hoy distras de mi ona gran bus como di trompita. Ano daw ang Koryake Hemera, Koryake Domingo. So, hindi Sabado, Saturday. Dito pa lang, butata na ang Seventh-day Adventist. Bakit? Kahit nga sa kanilang aklat ni Ellen Goldwhite, ang founder nila, ito ang sabi, Cebuano ito. Cebuano, The Acts of the Apostles by Ellen G. White, page 493. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan. Pinadayag 1:10. Ano daw ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw ng pangilin. Balikan natin ang aklat ni Mark Finley sa kanyang aklat page 17. Ito ang mabasa natin mga kapatid. The Almost Forgotten Day. Page 17 ito. Ito ang mabasa natin. So, sabi dito, so the New Testament such was a Sabbath-keeping church. Certainly, there is no clear command for keeping another day. There is not a single recorded instance in which the disciples taught that Jesus changed the Sabbath. John, the beloved disciple, gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes, on the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me the loud voice like a trumpet. Revelation chapter 1, verse 10. So, banal na araw talaga ang nakasulat sa Revelation chapter 1, verse 10. Kahit sa Lydiard Translation Bible o kahit pa sa New Alive Version Bible, ito mabasa natin, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So, I was worshiping on the day of rest. Kahit sa Lydiard Translation Bible, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. So, ano yung day of rest na yan sa Bible? Yung Koryake Hemera. Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10. Isang araw ng linggo, sumasa Diyos ang aking diwa. At narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pagkakat. Ano daw ang sinabi ng mga Seventh-day Adventists at kahit nila ni Ellen Goldwhite? Ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Tanong, anong araw yan? Revelation chapter 1 verse 10. It was Sunday, and I was in the Spirit, praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and cursing. So, ilang version dito na mabasa natin, mga kapatid, na ang Revelation chapter 1 na tinatawag na Lord's Day, kahit sa iba't ibang salin, ito, Lord's Day. Ito mga salin na ito. Pansin nyo, mula sa English Standard Version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day. Sa Berean Study Bible, mabasa natin dito, Lord's Day pa rin ang ginamit. Koryake Hemera. Sa Berean Lutheran Bible, mabasa natin dito,
Lord's Day pa rin. Sa King James Version, Revelation chapter 1, Lord's Day ang ginamit. New King James Version, Revelation chapter 1, verse 10, Lord's Day pa rin ang ginamit. New American Standard Bible, Lord's Day pa rin ang ginamit. Sa NABS, ang Lord's Day pa rin ang ginamit. Punta tayo sa 1977, ang ginamit din, Lord's Day pa rin. Amplified Bible, ito ang mabasa natin. I was in the Spirit, in the special communication with the Holy Spirit, and empowered to receive and record the revelation of Jesus Christ on the Lord's Day. Lord's Day pa rin. Sa Christian Standard Bible, Lord's Day pa rin. Sa Holman Christian Standard Bible, Lord's Day pa rin. American Standard Version, Lord's Day pa rin. Sa Aramaic Bible in plain English, first day of the week. First day of the week. Now, ngayon, ang challenge natin sa Seventh-day Adventist na nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay araw na banal para sa mga Kristiyano. Ngayon, saan mabasa na version? Saan mabasa na version, mga mahal na kapatid, na may Saturday sa Revelation chapter 1 verse 10? Meron ba? Wala. Punta tayo dito sa Ten Commandments na sinabi niya. Mr. Talibong, nilagay ko talaga mukha mo dito. Nilagay talaga niya ang mukha ko, o mano mga kapatid. Alam niyo naman kung bakit nilagay niya ang mukha ko, dahil una, nasupalpal na siya sa, kung maalala ninyo, nasupalpal na siya, nabuking na siya nung nagpakilala siya ng piki na bishop. Naalala niyo ba yung piki na bishop? Eto, ibalik ko sa inyo ha. Ganito talaga gumawa ng modus itong mga Seventh-day Adventist. Eto. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang cardinal mismo, o bishop, ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone, na nagsasabi, ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyo, naninira lang ako, o kaya sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Okay. So, bishop daw ng Catholic ang nagsabi. Pero nang nabuking siya, mga kapatid, todo tanggi. Di naman pinakilala na bishop. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry. Dito mga kapatid, nagkawindang-windang na ang kanyang pahayag. Ang tanong dito, bakit di mo pinakilala na aktor pala yun? Bakit sinabi mong bishop ng Catholic Church? Ano ang sagot niya? Halimbawa, may nakasulat ng entry, papasok ba umano tayo? Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry.
walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Ulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. Oh, one way. Ano bang kaugnayan sa one way? Sa nalantad na Peking obispo na pinakilala niya. Pagkatapos, ito ang kanyang palusot. Oh. Ikalawa, high voltage, do not enter. Palibasa walang tao nagsabi sa iyo, high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Yan, patay kang bata ka, makuryente ka, pag mabuking yung mga maling aral, makuryente ka, patay kang bata ka. Kaya nagkawindang-windang ng paliwanag niya. Eto, kaya nilagay umano niya yung mukha ko dahil baka ganti na ito, na-discover yung mga sekretong sinungalingang kinakalat nila. Dito, sa inyong simbahan at maraming simbahan, may 10 commandments dyan na nakalagay. Tanong ko sa inyo, itong 10 commandments na ito, Mr. Talibong, lalo tigit itong 10 commandments na nagsasabing, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin, para na kung sirang plaka nito paulit-ulit, tatlong Para na umano siyang sirang plakang paulit-ulit. Buti naman na napansin na niya na nagiging sirang plaka na siya. ang singkad na to. Tanong ko sa iyo, saan mabasa itong 10 commandments ng Romano Katoliko? Kung matitino kayong mga ngaral. Okay? At kasama ka na lang din, Mr. Curious. Oh, si Bro Dens, Mr. Curious, panawagan na niya. Okay? Mr. Curious. Mr. Curious Catholic. Saan mabasa itong 10 commandments ng Katoliko? Lagi kayo pag-correction, hindi tama ang unawa. Ngayon, itama niyo unawa ko kung mali. Sabihin ko sa inyo, wala ito sa Biblia. Pero kung meron man sa Biblia, ituro niyo sa akin. Anong aklat? Anong kapitulo? Versikulo o mga versikulo? Saan mabasa itong 10 utos ng Romano Katoliko? Particularly, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Saan? Saan daw yan mabasa? Nakalimutan yata una ni Cesar Dizon, mga kapatid, na ang Katoliko, hindi tayo Bible alone. Di po ba? Yun ang tandaan mo, Mr. Cesar Dizon. Ang simbahang Katoliko, hindi po Bible alone. Hindi po Bible alone ang basihan sa katotohanan namin. Meron kaming magisterium, teaching authority, at yung magisterium na yan ay salita, galing yan sa Latin, nang ibig sabihin instructor o teacher o governance. Kung maalala ninyo yung Juan Kapitulo 21, 15, 17 na sinabi ng ating Panginoong Hesus kay Simon Pedro, Simon, do you love me? Then feed my sheep. Ano po ba yung ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to my own heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Yon ang mabasa natin. Kaya meron talagang tinatawag na teaching authority. Ngayon, itong sinabi niyang ikatlong utos ng Diyos na remember to keep holy the Lord's Day. Mangilin ka kung linggo at piyestang pangilin. Sabi niya, saan yan? Kinuha. Natural sa Biblia. Bakit? Una, kung tingnan natin ang Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 12, ito mabasa natin. Observe the Sabbath day and keep it holy, as the Lord your God commanded you. 6 days you shall labor and do all your work. But in the 7th day is the Sabbath to the Lord your God. Yan. Now, ngayon, bago siya magpalakpakan diyan sa bagong tipan, ano po ba yung sinabi na araw na banal para sa mga Kristiyano na binanggit ni Ellen Goldwhite kahit sa Acts of the Apostles, page 490
3. Napakalinaw kung tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Ito mabasa sa Revelation chapter 1 verse 10, I was worshiping on the day of rest. Day of rest. Ano yung araw na yan? Day of rest. Pahayag Kapitulo 1 versikulo 10, isang araw ng linggo. Sumasa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakaka. So, doon galing ang pangatlong utos. At bakit may nakalagay na piyestang pangilin? Bakit? Una, tandaan natin mga kapatid, ang piyesta ng pangilin, batay sa tinatawag na teaching authority, nakabase yan sa canon law ng Simbahang Katoliko. Canon numero 1247, na ang lahat ng mga Katoliko ay ininyahan na magsimba sa mga piyestang pangilin, sa mga araw na idiniklara ng Simbahang Katoliko kung saan ang isang sumasampalatayang Katoliko ay obligadong dumalo at makiisa sa banal na misa at magsimba sa araw na ito na nakasaad sa 10 utos at nakasaad din sa Canon Law 1247. Ano yan? Yung Enero 1. Yun ang sa Pilipinas, piyestang pangilin sa Pilipinas, Enero 1. Dakilang kapistahan ni Maria, ina ng Diyos. Yung Disyembre 8, dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglihi sa Mahal na Birheng Maria. Yung Disyembre 25, dakilang kapistahan yan sa pagsilang ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang lahat ng mga misa na sa kapistahang ito ay ipagdiwang tuwing araw ng linggo. Tuwing araw ng linggo. Ngayon, baka sabihin ni Dison na saan ba yan mabasa sa Bible? Dahil gusto talaga nila letra por letra mabasa. Pinaliwanag na natin mga kapatid at ginamit na natin ang iba't ibang mga salin ng Bible. Ngayon, may ginamit ako na ito, diksyonaryo. Itong diksyonaryo ito, diksyonaryo. Dahil sabi ng kasama niyang Seventh-day Adventist Bacalares, tingnan mo sa diksyonaryo, wala kayong mabasa na ang Sunday ay tinatawag na Kuryaki. Ito. Malinaw naman ito. Pero, pinalabas dito ni Dison na tampered daw. Mania. At iwanan muna natin yon. Dito tayo sa Kyriaki. Ginamit niya ang Collins English Greek Dictionary. Na ang meaning daw ng Kyriaki o Sabat, ito mga kapatid. Sabat, sabi niya, close parenthesis, Sabado. Jewish, okay? Sabato. Then, Christian, Kyriaki. So dito niya sinabi na ang Kyriaki, yan na yung Lord's Day. Spanish, Domingo. Sinusinti talaga itong mga Seventh-day Adventists. Dito na naman, tinampered na naman yung katotohanan. Lahat na lang na ginagamit natin, ang alibay nila tampered. No, tampered ang katotohanan. Bakit daw? Mga kapatid, ang Kyriaki, hindi po Lord's Day. Naku, ang Kuryaki daw, hindi Lord's Day. Totoo ba yun? Sige nga. Tingnan natin kung totoo ba yung ang Kuryaki ay hindi Lord's Day. So the word Kyriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Okay? So the word Kyriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Eto. Sila mismo na Seventh-day Adventist, nagsusuwaga na dito. Ano ngayon? Nagsusuwaga na. Pastor,
versos, Pastor. Ha? Oh. Galing sa kanya mismo. Ang Kuryake, hindi Lord's Day. Oh. Pero, anong sabi ni Bacalares? So the word Kyriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Eh? So the word Kyriaki lang, hindi Lord's Day. Ang Greek word sa Lord's Day is Kyriakis. Oh. Ano na ngayon? Ha? Okay. So, may pasigaw-sigaw pa siya dito, mga kapatid, na Google, tulong, tulong. Oh, tulong daw, Google. Ay, pakinggan natin, ha? Humingi siya ng tulong. 60, ito ang meaning ng Lord's Day. Pakinggan nyo ha. Kyriaki is a Greek word that means Lord's Day. It is derived from the Greek word kairos, kyrios, which means Lord. So mga kapatid, ang Kyriaki, tinawag na rin nilang Lord's Day. Pero tanong, mabasa pa sa Biblia na ang Lord's Day ay Sunday, o ang Sunday ay Lord's Day? Ay, nabasa na natin. Nabasa na natin. Sa Greek, Bible, Kyriake Mera. Revelation chapter 1 verse 10. Mabasa ba na Sunday? Nabasa na natin. Nabasa na ba na Domingo? Yung po in el Espiritu, in el Dia del Domingo? Nabasa na natin. Tanong, anong salin ng Bible na ang Revelation chapter 1 verse 10 sa Tode? Walang mabasa niyan. Okay, tuloy natin. Sagot wala. Pero may mabasa ka niyan. Tulad sa ibang pamantalaan. No, ang sagot wala umano pero may mabasa sa pamantalaan. Hindi lang sa pamantalaan, nasa Bible pa rin. Ang ibig sabihin ko lang, ang salitang Kyriaki, ibig sabihin Lord from the word Kurios, means Lord. Okay, that's a Greek word. Now, ang tanong, kailan na po ba nangyari ng Sunday tinawag Lord's Day? Alam mo, may tanong tayo ganito. What is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google. Tanong Google, tulong, Google. Go, tulong. Bro Wendell, Tulong ni Go. Ha? Bro Wendell, may yung sa Bro Jando, yung sa YouTube natin, grounded daw yung sounds. So, Maintindihan. YouTube ninyo bro, grounded and sounds daw. Check Bro Jando, sabi ng mga nanonood. My ground? Ay, isa lang paraan nito. Kailangan ko mag-restart ng computer. May putol yung live. Okay. So, ituloy lang natin to. No? Tuloy natin to. Okay. Humingi siya ng tulong dito. At nag-Google daw siya. Ang Lord's Day sa Bible. Ito ang sabi ni Google. Ito. Ang salitang Kyriaki. Kailan na po ba nangyari ng Sunday tinawag Lord's Day? Alam mo, may tanong tayo ganito. What is the Lord's Day in the Bible? Ito, Google. Tanong Google, tulong, Google. Ano ang Lord's Day sa Bible? Ito. The Lord's Day in the Bible is a reference to the seventh-day Sabbath. Ang Lord's Day, seventh-day Sabbath, kaya sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy, 6 days of the labor and do my works, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Back to Genesis chapter 2, 1 up to 3. Ang Diyos nagpahinga, pinaging banal, at ang araw pong yan, kanyang binasbasan. Wala ng araw na inangkin ng Diyos na kanya, 70 Sabbath lang. Google, magpatulong pa tayo kay Google ha. Hindi po 70 Adventist may gawa nito. So hindi daw Seventh-day Adventist ang may gawa sa naturang source niya. Naku, research naman po may time. Bakit ipinakita mong source mo, di ba source mo? Saan? Sa huling bahagi, bibleinfo.com. Bibleinfo.com, sinong may-ari sa bibleinfo.com? Ito, about bibleinfo.com. Sa huling bahagi, bibleinfo.com is the ministry
of the Voice of Prophecy, a media ministry that began in Los Angeles, California in 1929. Kaya, ating Sakpan. ating gayahin Sakpan. ating gayahin si Cesar Dizon. Tulong, Wikipedia, tulong. Sino may-ari sa The Voice of Prophecy? Tulong. Ito. Oh, sinong may-ari sa The Voice of Prophecy? Napakalinaw. The Voice of Prophecy, founded in 1929 by HMS Richards, is a Seventh-day Adventist. Nako, para yatang, di alam ito ni Cesar Dizon, mga kapatid. Pero kung kayo po ay nakikinig sa Ito, sa huling bahagi pa, sabi niya, hindi ito gawa ng Seventh-day Adventist. Seventh-day Sabbath lang. Google, magpatulong pa ta kay Google ha. Hindi po Seventh-day Adventist may gawa nito. No, hindi gawa ng Seventh-day Adventist. Kaya, napaka-inosente talaga. Research naman pag may time. No? Bago reaction paper. Oh, para di masupalpal. Ngayon, meron pa siyang sinabi. Ito mga kapatid. May sinabi siya. Pansinin ninyo ha, sinabi niya. Kung ang basyahan ninyo kung sino yung pinakamatanda ay siyang magiging totoo, magkakaproblema kanyang kaibigan. Halimbawa po, ayon sa Roman Catholic Church Wikipedia, ayon sa kanilang claim nila ito ha, kapatid, claim nila ito, ang kanilang founder ay si Jesus Christ. Hindi ayon sa bersikulo ng Biblia, kundi ayon lamang sa kanilang sacred tradition. Tradisyon lang ito. Sacred para sa kanila at galing lang din sa kanila ang angkin na ito. Walang bersikulo sa Biblia na si Jesus Christ ang nagtayo ng Roman Catholic Church. Okay, una, yung mabasa diyang Catholic Church founded by Jesus Christ, claim lang daw, walang talata sa Biblia na magiging batayan bilang ebidensya na ang Catholic Church ay tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Nang ipinakita natin ang kanilang opisyal na pamphleto, eto, The Voice of Prophecy Friendship Course, ang pamagat, Katoliko ang Iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na Iglesia. Alam nyo ba kung anong nangyari? Abay, biglang kumambyo dito si Pastor Dizon. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din kami. Ibig sabihin universal. Katoliko din. Katoliko sila. Ibig sabihin universal. Eh kung ang batayan walang mabasa sa Biblia, di pwede. Na ang Seventh-day Adventist ay Catholic Church na ngayon. Diba? Kaya mga kapatid, atin lang sinagot itong si Pastor Cesar Dizon dahil alam nyo naman, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Di po layunin natin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero kung nasaktan man sila, humingi tayo ng paumanhin sa kanila. Tiisin nyo lang mga kapatid. Dahil parang isang sugat na gamutin sa napaka-epektibong gamot. Maramdaman mo man ang hapdi, pero sa likod niyan ay may kagalingan. Maraming salamat, Beba Cristore. Okay, so yan po ang ating tampok sa tanghali pong ito at nawa po ay nagustuhan ninyo at may natutunan po kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel kong ito. Kaya sa lahat ng mga nanonood dyan,
Kita-kits po tayo ulit dito lamang po sa Straight to the Point. Straight to the point.